yun nga po, I'm a fan of Ate Guy. Actually, elementary pa lang ako. Favorite ko na po siya. And then, yung alam ko lang about her was, she's an actress, ganun. So, yun po yun, dahil yun yung mga napapanood ko when I was still young. Tapos, nung nag-college ako, medyo nag-subside yung pagiging fangirl. It just came back, 2020 na, pandemic years na. So, yun po, nung time na yun, kasi I was able to see an old concert, like 2004 concert niya, 2003 concert. Saan to sa? Yung pong 50th birthday concert niya. So when I saw that concert, sabi ko, wow, ang galing niya palang kumanta. So that was the first time na na-appreciate ko yung sa singing talent niya. Tapos since then, kasi nga 'di ba during the pandemic parang wala kang choice but to stay at home. So laging nanonood lang ako ng mga videos. So doon ko napanood yung mga concerts niya na nakapost sa social media, and then pati mga movies niya na pinanood ko ulit. Nung time na yon. So basta lahat ng available on social media I try to watch ng mga movies niya. So napanood ko po yung mga available na mga movies. And then nagkaroon po ako ng opportunity to meet her personally 2021. Anong occasion? Well, yun, parang si Ate Guy kasi would usually meet with her mga fans, no? Kaya lang kasi because of the pandemic parang nalimitahan yon. So may mga pagkakataon na yung leader nung Now, he would parang bring some people sa house ni Ate Guy, especially yung mga bago nila na nakikilala. So 2021 bago lang ako noon. Bago lang ako nag-active with the group. And then parang natuwa sila kasi nakita nga nila medyo bata pa ako. Unlike yung mga usual nga na pumupunta na doon ng mga senior citizens. So yun po. So in-introduce lang po ako kay Ate Guy. Wala pong event during that time. So parang casual na mga visits lang po yun. So that was the first time that I saw her. Na-meet ko po siya. Ayun po. Then nasundan na karoon. Napanood mo ba yung concert nila sa Folk Arts Theater with Kokoy Lauren? Hindi po. Actually, wala po akong napanood. You mean online po? Oo, Facebook, di ba? Nasa Facebook. Ano ba yung napanood ko na concert nila? Yeah, Oo nga. nakapost naman kasi siya sa social media. May mga fans kasi silang dalawa. Yeah, I knew, lalo nga ngayon parang mas naging active na sila. Yeah, they really appreciated si Sir Kokoy. And So marami rin kayong mga bata na ano. Like, are you in your 30s? I'm in my 40s na po. Okay. Pero relatively bata pa rin yun. Marami rin ba na kabataan? Meron yata kabataan meron para po. kay Nora Honor? Apo, kabataan for Ate Guy. Yun okay. po. Yung group ko po, Bona, Believers of Nora Honor. Meron din pong mga, ages 40, 30, ganyan. Yung kabataan for Ate Guy, mas mga bata po ito, 20s, papaba. Yun po sila. Like may mga teenagers pa po doon. Parang they just, yung iba doon, they just knew Ate Guy nung namatay na siya. Parang they saw yung mga tributes, yung mga videos about Ate Guy. So, doon nila na-appreciate, doon nila nakita na, wow, ganito pala si national artist Nora Honor. Ay, so mas dumadami rin po, nadadagdagan pa rin po yung mga bata, mga fans. Kasi nga sabi nila, ipagpatuloy daw yung legacy. Tapos Yes. mga kabataan daw ang Yes. susi doon. True. That's true. Yun naman po rin yung goal namin, to continue yung legacy ni Ate Guy. Kasi madami pa tayong pwedeng pagpakilalahan about her. Yung mga contributions niya, achievements niya and all, na talaga namang marami doon, siya lang yung naka-reach. Marami doon na
malayo pa ang tatakbuhin ng ibang mga artist para ma-reach yung klase ng achievements na na-achieve ni Ate Guy. So, yeah. So you're referring to the acting, her producing movies. What are you referring to? Well, basically, dun sa artistry talaga. Mm-mm. Acting, producing, singing. Yeah. And, Nag-theater pa di ba? Yeah, theater. And yung kanyang advocacy on helping other people. Kasi towards the latter part of her life, talagang mas yun na yung focus niya eh. Yung Nora Cares, she established the Nora Cares. Parang mas marami pa yung matulungan. She said before nung nag-70th birthday siya, sabi niya, sa tingin niya, ang dahilan kung bakit in-extend pa ng Panginoon yung buhay niya ay dahil meron pang gustong ipagawa sa kanya. And she's referring to these outreach programs, yung Nora Cares. So before she died, she was really active in these outreach programs. Yeah, nagkaroon pa kami ng outreach program sa Pampanga with the AITAS. Yeah. So, yun yung last na malaking outreach program niya. So, yung mga Noranians, we were there. We supported her. Siya mismo, nagpunta siya doon. And nakihalubilo talaga siya sa mga AITA. So, nakakatuwang tignan kasi parang, alam mo yun, yung walang kaarte-arte na Nora Honor, yakapin siya, ikis siya, walang reklamo. Oo. So, yun. Although marami ring mga grupo no, ng Noranians. Opo. Oo, parang ang dami. Yeah, And because all over the world. Yung Noranians worldwide po kasi, several groups po yung under doon. But aside So, from yun now, meron pa yatang iba, no? Yes po. May mga ibang grupo pa. Yes po. Meron po. Okay. Anong paborito mong pelikula ni Ate Guy? Banawe. Okay. Sila ni Christopher. Number 1. Siya yata nag-produce nun eh. Yes po. Siya po. Yun yung first, well, that's not her first production, pero yun yung first na siya yung part of the cast. So anong naging reaction mo nung nalaman mong namatay nga siya? Actually, I was there Saan? when she passed. Ha? You were in the hospital? Yes po. Bakit? Paano nangyari yun na nandun ka? Yung best friend po kasi ni Ate Guy, kaibigan ko din po. So actually, yung short period of time na nakilala ko siya, we actually also had conversations na kapag nakiki-interact naman po siya. So si Ate Guy, ganun po siya sa mga fans niya. To the point na parang nagiging family na, parang ganun. So parang nagkaroon lang ako ng opportunity to get to know her. Siya rin po, nakilala niya rin naman po ako. And yung best friends niya nga po, yung Kambal, kaibigan ko din po. So when I asked her on that day, kasi sabi ko bakit parang hindi active yung Facebook account ni Ate Guy on that day. So kinamusta ko siya. And then sabi nila, Nagpunta ka ng ospital? Or, yeah, magkasama po kami na nagpunta ng best friend niya. Sino si Miss Bundok? Apa. Oo. Apa. And then? Yeah, so yun po. I was there in the hospital. So I saw what transpired. Sorry pero like yung nag-flatline, ganun, or were you outside the room or inside the room? We were outside po. Nasa ICU po siya. Tapos, the doctors broke the news to you. Yeah, we were just being updated. But the family was there. Nandun sila sa loob ng ICU. So Sila Ian? Yeah. Ilan ba sila? 5 children. Oo. But she died already? Or hindi pa siya namamatay noon? Hindi pa po. She's in the hospital na. But, yeah, medyo hindi ko na pa i-discuss. But yeah, I was there. So I know what happened even before it broke out sa news. No? Kasi nga po, nandun po ako. Oo. Pero ang lungkot naman nun. I think, ang na-interview ko about that si Imelda Papin. She was there, She was right? there also. And magwa 1 year na. Yes. There will April, be magwa 1 year activities. na. Opo, we were waiting for the plans ng mga anak.
No? I know there are some groups who are already arranging, meron na silang mga plano, ganyan. But as far as yung now, yung grupo po namin is concerned, we're actually waiting for the plans na manggagaling po from the family. Mm-mm. Pero parang umiiyak-iyak ka pa rin. I mean, parang mangyak-nyak ka when you... Ganun Siyempre ba? po. Naging emotional ka Hindi talaga naman ng po araw na yun. hindi naman po mawawala yun. Yeah, during that day po, nung namatay po si Ate Guy. Mm-mm. Yeah. Nagyakapan kayo. Anong nangyari? Nag-iyak. Ano po yun medyo roller coaster emotion po kasi yan. Hindi mo alam kung mag-shift ka na ba from hoping, praying, hoping to planning na for what's next. Ganun. So, medyo roller coaster nga yung emotions. But of course, nandun naman yung family, so they discuss ano yung mga gagawin. So, parang may stage of denial pa na hindi yata totoo to. Parang ganun. May ganun bang or nandun ka sa point na natanggap mo na rin na mawawala siya? How should I say it? Well, lahat naman kasi ng tayo dadating naman doon. Diba? She is, she knows her condition. Mm-hmm. She knows her health. Mm-hmm. I'm not saying na nung day na yun, in-expect niya na. No, kasi it's actually a procedure na supposed to be magpapa-ayos pa ng condition niya. But it turned out na hindi na nga. So, ano na lang ang reflection mo sa pagpanaw ni Ate Guy? And syempre ngayon, back to normal ka na siguro. Pero yun nga, mag-1 year na naman siyang parang babang luksa nga. Mm-mm. Well, si Ate Guy will always be part of our lives. Mm-hmm. Kahit nung buhay siya at kahit ngayon wala na siya, parang hindi siya mawawala. Yung lungkot, hindi rin yun nawawala. Of course, from time to time, you remember na yung reality na wala na siya. But there was a time, parang personally, there was a time in my life na naka-interact ko siya, nakita ko kung paano siya, even at home, yung mga ganun po. Yung yung side niya na makulit, yung side niya na makwento, yung side niya na seryoso. Parang it's a for me, I count it as a privilege. And yun, hindi naman siya mawawala even if she's gone, yung legacy niya will continue. So kami na mga naka-support sa kanya, yung support namin parang hindi siya nag-waver, hindi siya nawawala. And yun nga, we continue to share yung legacy niya. We continue to talk about her movies, we continue to talk about her projects, ano yung mga ginagawa niya, mga ginawa niya before. We continue to talk about it and share it to as many people. Kasi parang yun din yung way for us to be comforted. Parang ganon. Parang sinasabi nila, mag-move on na kayo, wala na si Nora Honor. Walang moving on. It's really moving forward lang. Parang, hindi mo masasabi na, okay, tapos na yung phase ng Nora Honor. Not necessarily ganun. She's still there, parang we still feel her, yung presence niya, we still remember her, we still make events na nandoon siya, we parang give tribute, mga ganun po. And even sa labas naman, makikita niyo po, diba? Kahit naman the whole movie industry, they're still, hindi pa rin natatapos yung mga tributes nila, hindi pa rin natatapos yung mga pag-alala nila, diba? Like recently lang, yung MMFF, they had their tribute for Ate Guy. So, kasi malaking kawalan talaga yung pagpanaw niya. Pero ang dami niya pong na-contribute. So, yung mga na-contribute niya,
pwedeng maging starting point or inspiration for others na okay, yung mga ganitong nagawa niya na magaganda, pwede natin tong tularan. Parang ganun. So, yeah. That's it. Si Ate Guy, meron kong mole. Flores, Talaga? binati ba yan ni Ate Guy? Nakita niya? Opo. And then, minsan, pag nag-exchange kami ng message sa messenger, minsan nagsisend ako sa kanya ng photos, ganyan. Tapos, may pictures, may mga pictures kasi siya. Minsan napapagtripan ko lang, ginagaya-gaya ko. Then, sisend ko sa kanya. Tapos sasabihin niya, para tayo magkapatid dyan. Ito, magkamukha tayo dyan. Ginaganon niya. Pero syempre, mga pakilig na lang yan. Ano. So ano talaga yung fondest memory mo kay Ate Guy? Yung pinaka-treasured mong alaala sa kanya? Madami actually. Yung short period na yun, 2021 to 2025, madami naman mga fondest memories with Ate Guy. Basta, she's really very accommodating. Yun yung experience ko. May mga times na nandun kami sa house niya, and then, well, yung 70th birthday niya, nandun kami sa house niya. Tapos, it's just a simple gathering. Kasi she had her 70th na bongga na birthday the day before. So, yung actual day ng birthday niya, nagkaroon lang ng simple dinner dun sa house. So, konti lang kami na nandito. Tapos, kwento lang siya ng kwento, patawa lang siya ng patawa. So, that was a very, parang, sabi ko, ba't ako nandito? Uy, deserve ko bang nandito ako? But, yung to get to see your favorite actress na ganyan lang kalapit, tapos na walang humaharang sa'yo kasi, and you can just hear her laugh, yung parang ganon, you can hear her joke around, parang heaven yun for me. Sobrang wow. Hindi ko in-expect na mangyayari yun sa akin. But yeah, that was one of those memories. Madami, but kasi nga she's very accommodating. Messaging, ganyan. She would respond. Tapos basta madami. She was Mabait really si the Ate one Guy. holding her phone. Yes po. Kasi siya yung personal na nagtitext.